Good morning po to each and every one of us. So, kumusta po ang inyong isang linggong nagdaan? I am pretty sure na kasama po natin ang Panginoon. Amen? So, this morning, be with me once again as we come before our God. Let us pray. Heavenly Father, we come to your holy throne once again this morning. And we want to thank you, Lord, for all the things that you have done in our lives. Sa loob na isang linggong dumaan, Panginoon, na alam namin, Lord, na sinamahan mo kami, pinatnubayan, binigyan ng protection. We just want to say thank you so much, O God. At hayaan mo lang, Panginoon, na sa mga salita mo mahayag this morning, patuloy, Lord, na ikaw po magpaunawa sa mga salita mo sa aming mga puso. Mangusap ka, Panginoon, at amin pong wini-welcome ang presensya ng banal mong Espiritu sa aming kalagitnaan. Hayaan mo lang, Panginoon, na patuloy kaming matuto. Madagdagang muli, Lord, ang aming pananampalataya at patuloy, Lord, namin na makilala ka ng lubusan. Maraming salamat, aming Ama. Samahan na po kami hanggang sa katapusan ng gawain mong ito. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, aming pandalangin ang mga bagay na ito. Amen. So, what we're going to talk about this morning ay continuation po ng topic natin last Sunday. So last Sunday, nalaman po natin na kapartner tayo ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kaligtasan. We are the one na pinagkatiwalaan ng Diyos para ihayag ang kanyang mabuting balita. We also know na kaya pala minsan nangaaway tayo, minsan naninigaw, minsan madamot, it's because God is not yet done in us. Na patuloy palang gumagawa ang Diyos sa ating mga buhay, na God started to work in our lives since the day na tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At tatapusin po ng Panginoon ang kanyang sinimulan sa bawat isa sa atin kahit anong mangyari. No one can stop God sa lahat ng plano niya sa buhay natin. So from Philippians chapter 1 verse 6 ay po dito, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. So natitiyak, ibig pong sabihin, kahit anong mangyari, it will come to pass. Hindi pwedeng hindi mangyayari ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa kanyang mga anak. Tatapusin ng Lord ang kanyang plano sa buhay natin. Tatapusin ng Panginoon na ipagawa sa atin ang mga misyon na iniuutos niya sa atin bago niya tayo pabalikin sa ating tunay na tahanan, which is heaven. At kung hindi manialaw ng Panginoon at tayo ay mamatay at maranasan po natin ng caught up or pag-agaw, then hallelujah! God will be still faithful in His promises to us. So, God has good works for us to do. Naniniwala po ang Diyos sa ating kakayahan. Hindi po tayo uutusan ng Panginoon ng isang bagay kung hindi po natin kayang gawin. Do you agree with me? Ulitin ko po. Hindi po tayo uutusan ng Panginoon ng isang bagay na hindi po natin kayang gawin. Kaya po natin ng misyon na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Minsan lang, ayaw natin dahil possible, mahirap, kaya tinatamad tayo, pinanghihinaan po tayo ng loob. So, ano nga po ulit ang misyon na yon? Bakit po tayo tinawag at iniligtas ng ating Panginoon? Pakitype nyo nga po, ano po yung misyon na ipinapagawa sa atin ng Panginoon? Na-type na po? Okay. So, ang tanong ko po ay, ano ang misyon na ipinapagawa sa atin ng Panginoon dahilan para tawagin niya po tayo at iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? So, ang misyon na ipinapagawa sa atin ng Diyos Ama ay ang pag-preach ng gospel. So, what is the mission? To preach the gospel. And I told you last Sunday na utos po yan, at pag hindi po natin sinunod, paparusahan po tayo ng ating Panginoon. Kaya sa kahit na paanong paraan, we need to obey
the Lord. So, bakit ba tayo inuutusan ng Panginoon? Anong dahilan bakit tayo inuutusan ng Panginoon? From Ephesians chapter 2 verse 10, sabi po doon, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang ni Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ano po? So, bakit tayo inuutusan ng Panginoon? Kasi sabi po ng Ephesians 2 verse 10, tayo ang pinakamahusay na ginawa ng Panginoon. Pinakamahusay, ibig pong sabihin nun, wala nang gagaling pa sa atin, wala nang huhusay pa sa atin. Ano po? Tayo na yung pinaka. So, nilalang tayo ng Panginoon Kristo para saan? Para sa mabubuting gawa. Nilikha tayo ng Panginoon, pinag-isipan, pinagplanuhan para po gawin natin ang mabubuting gawa. So, destined ang tao to do good works before the Lord. Ano po? Kasi yung mabubuting gawa na yan ang inihahanda ng Diyos. Noon pa mang una, sabi ng Ephesians 2:10, para lakaran po natin. Kung tatanungin niyo ako, Pastora, bakit ngayon yung mga tao di na sila gumagawa ng mabuti? Kasi nga po pumasok yung kasalanan. So nang pumasok ang kasalanan, napulyot ang isip, naging marumi ang isip. Ano po? At mas madaling gumawa ng kasalanan kesa sa kabutihan. Ano? Kaso mo, oo, madaling gumawa ng kasalanan. Kaso mo, meron po siyang consequence, di ba? Sabi nga ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Madaling gumawa ng kasalanan, pero tandaan po natin, once we do the sins, ito po ay ating pagbabayaran at ang kabayaran po ay kasalanan. Ano? So, nais mong ipaunawa ng Panginoon sa atin sa umagang ito na tayo ang pinakamahusay na ginawa ng Panginoon dahil mahusay ang ating Diyos. So, anong inaasahan natin? Mahusay din po ang kanyang mga gagawin. So, nilikha tayo para sa Panginoong Kristo. Nilikha tayo para kay Jesus, para gumawa ng mabubuting bagay, para mag-glorify ang Panginoon, para mabigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Ano po? So, hindi pa man tayo pinapanganak, inihahanda na po or inihanda na po ng Panginoon ang lahat ng ating gagawin sa mundong ito. Na kapag tayo nagkaroon ng wastong kaisipan, magagawa na po natin ng mga bagay na ipinapagawa ng ating Panginoon. So, kung inyo pong tatandaan, si Jesus, siya po ay nagsimula ng kanyang ministry, 12 years old, 12 taon po si Jesus. Nang siya po ay unang mangaral sa templo ng Panginoon. Kasi yung edad na 12 years old, alam na po nun ang tama at mali. So, makakadistinguish na siya ng mabuti at ng masama. So, the moment ng isang bata ay makarating sa edad na 12 taon, alam na po niya kung ano ang kanyang gagawin, ano ang kanyang pipiliin, ang mabuti or ang masama. Tandaan po natin, nilikha tayo ng Panginoon, pinagplanuhang mabuti ang bawat ginawa ng Panginoon sa ating buong katauhan. Ang dahilan po ay upang makagawa tayo ng mabubuting bagay. Ginawa po tayo ng Diyos Ama para ibigay na regalo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So the good works of God began in us when we accept the Lord Jesus as our Lord and Savior. We became a new creation, created in Christ to do good works. So anong reason bakit po tayo iniligtas ng Panginoon? Anong reason bakit po tayo binibigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan? Ano po ang reason bakit kinakailangan po natin na magpakabanal, magpakabuti sa harapan ng Panginoon? Ang dahilan po ay para makagawa po tayo ng mabubuting bagay sa harapan ng ating Panginoon. So the good works in us is an ongoing process. Nagpapatuloy po ang magandang bagay na ginagawa natin sa ating buhay. So nagsimula tayong gumawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon nang binago tayo ng Panginoong Kristo when we accept Jesus as our personal Savior. So sabi ng Biblia, hanggang sa katapusan ng ating buhay, tatapusin ng Panginoon ang kanyang ginagawa sa ating buhay. Amen. So God is working in us every day to make us more like
Christ. Ano po? So, itinutulad tayo ng Diyos Ama sa Panginoong Kristo. Isa lang po ang pangarap ng Diyos Ama, ang maging katulad tayo ng Panginoong Kristo. So, it includes love, mercy, and grace. Ano po? So, nababago ang buhay natin. It's because of the love of the Father, the love and mercy and grace of our God. So, kung walang grace, love, and mercy ang Panginoon, hindi po tayo makakapunta sa harapan ng ating Diyos Ama. Hindi po natin mararating ang langit. Ano? So, salamat sa mayamang pag-ibig, sa mayamang awa, at sa mayaman na habag ng ating Panginoon. Because of that, tayo po ay nandito ngayon sa harapan ng Panginoon, nagkakatipon, pinag-uusapan ng Kanyang salita, may kagalakan sa ating puso, at nararamdaman po natin ang presensya ng Panginoon. Okay? So, sabi po ng awit 138 verse 8, O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ano po, doon sa medyo pahuli, sabi ko po doon ay, ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. So, ang Panginoon, kapag po siya nagsimula ng isang gawain, hindi niya po ito iiwanan ng hindi tapos. Okay? So, nang simulang gawin ng Panginoon ang ating katawan, sabi ko sa inyo kanina, pinag-isipan ng mabuti, pinagplanuhan ng mabuti. Ayan, nalala ko yung kwento ni Sir Dex, ang puti daw na tao nang niluto, hindi pa gaano luto. Yung maitim na sobrahan, yung kayumanggi naman, tamang-tama lang. Hindi po yung totoo ha, kasi ang ating pong Diyos ay hindi nagkakamali. Hindi ho siya nag-experiment. Ano po, ang ating pong Diyos, bago niya po gawin, pinag-iisipan niya muna, pinagpaplanuhan niya muna, pinag-aaralan niya muna. Kaya ang buhay po natin ay hindi ho ginawang experiment. Ano, ang buhay po natin ay hindi pa semplang-semplang sa harapan ng Panginoon. Sumesemplang ang buhay natin sa harapan ng Panginoon dahil tayo mismo, ano po, ang gumagawa ng mga bagay na hindi maganda at hindi maayos sa ating mga buhay. Pero sa Lord, once na siya ay gumawa, perfect. Di ba sabi ko sa inyo? Sabi ko sa Lord, ba't ganun, Panginoon? Bakit kapag sumasamba kami, ang gaganda ng boses namin, pero Lord, kapag wala na kami, Lord, sa proseso, bakit ang papangit na ng boses namin, pumipiyok, sintonado, sabi ng Panginoon, because in my presence, all is perfect. Wala kang maipipintas. Ano po? Kaya yung ating ilong na pango, yung ating matang malaki, ano pa yung ating labi na makakapal, hindi ho nagkamali ang Panginoon ng paglalagay niyan o ng pagkakagawa niyan. Nandyan yan dahil may dahilan ng Panginoon. Minsan lang kasi marunong pa po tayo sa Panginoon. Amen ba? So lagi po nating tandaan, ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sinimulan po niya, tatapusin po yan ng ating Panginoon. Magtiwala lang po tayo. Amen. So, God has a purpose for us that He will fulfill. Ano man ang ginawa ng Panginoon, tatapusin niya po. Kahit na po anong mangyari. Now, how does God complete His work in us? In Tagalog, papaano ba gagawin kumpleto ng Panginoon ang kanyang ginagawa sa ating buhay? Ano po? So, dito na po tayo, mag-start na po tayo. So, tatapusin ng Panginoon ang ginawa niya sa ating buhay sa pamamagitan ng number 1, justification. Ano po? Or pagpapaging banal in Tagalog. So, justification, it is to be justified. Ano po? Tayo po ay pinapawalang sala ng Panginoon sa kanyang harapan. So, anong ibig sabihin nito? It means to declare righteous in God's sight. When we say justification, ang ibig sabihin nito ay idinideklara ng Panginoon na tayo ay walang kasalanan sa kanyang banal na harapan. At ang justification po ay kaya lang pong gawin ng isang makapangyarihan Diyos. No one can justify us before the Lord except the Lord. Ano po? Kung naisin ng Diyos Ama na i-justify tayo, walang sino mang makakahadlang. Kung naisin ng Panginoon na hindi tayo justify, wala pong pwedeng magdikta sa Kanya. Kasi kung anong gusto ng Panginoon, gagawin niya. Kaya nga siya po'y ating Panginoon. Amen. So, ulitin ko, we are here, lahat po tayo nandito, is because of love and grace and mercy of our Father. Walang sino man nakarapat-dapat sa lahat ng ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Even this justification, ano po, ito po ay grace and mercy ng ating Panginoon. Again, to be justified means to declare righteous in God's sight.
wala na po tayong kasalanan sa harapan ng Panginoon dahil pinawalang sala po tayo ng Panginoon sa kanyang banal na harapan sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Kristo at sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan. Amen. Hallelujah. Okay? So, sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, tanong. Pastora, papaano tayo pinawalang sala ng Panginoon? Ang sagot po ay nasa Romans chapter 5, 1a. So, papaano tayo pinawalang sala ng Panginoon? Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya ang isang taong walang pananampalataya, hindi po siya kailanman pwedeng maligtas. Ang isang tao ay maliligtas lamang kapag po siya ay mayroong pananampalataya dahil pinapawalang sala ng Panginoon ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. At kapag meron na po tayong pananampalataya, we are once again connected to the Father kasi napahiwalay tayo sa Panginoon because of sin. So, nang tayo po ay ginastify sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon po muli tayo ng isang mapayapang ugnayan sa ating Panginoon. So, papaano tayo ginastify ng Panginoon, ng Diyos Ama? Through faith. Ano po? So, nagkaroon tayo ng mapayapang ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan naman ng Panginoong Hesukristo. Dahil siya ay ating mediator. Ano po? Si Jesus ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. So nagkaroon ng connection ang Panginoon at saka ang tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Justification has to do with the past. Ano po? Tayo po ay pinawalang sala sa lahat ng mga kasalanan natin na ginawa nung una. Ulitin ko po. Tayo po ay ginastify sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron po tayong mapayapang kaugnayan ngayon o meron po tayong mapayapang ugnayan ngayon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, ginastify po tayo dahil tayo po ay nagkasala nung una. Ano po? Mamaya ko sasabihin sa inyo ngayon ha. So, justification has to do with the past. Although tinanggap na po natin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, kinakailangan ho munang ayusin yung noon. Ano ho, bago po tayo magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon na maayos. So kapag naayos na ang noon, naging malinis na, naging maayos na, nawala na, na-delete na, saka po aayusin yung kasalukuyan at saka yung hinaharap. Okay? So, paano tayo pinawalang sala ng Panginoon? Alin ang pinawalang sala? Ang lahat ng ating mga kasalanan, simula nang tayo ay magkaisip hanggang sa tayo po ay makakilala sa Panginoon. Halimbawa, kagaya ko po, I met the Lord when I was 15 years old. So, sabi ko kanina, sa loob ng, sa edad po na 12 years old, doon po tayo nagkakaroon ng tamang, sabi ko kanina, doon tayo nagkakaroon ng tamang pagkakilala sa mabuti at masama, ano po, sa edad na 12 taon. So, ipagpalagay na. Kunyari, from 12 years old, alam ko na ang, I know how to differentiate good and bad. Pero minsan kahit alam kong mali, ginagawa ko pa rin. So, ang tawag po doon, ako po ay nagkakasala. Ang timbang po sa Panginoon ng kasalanang sinadya at hindi sinadya ay iisa. Kasalanan pa rin po yan at kinakailangan parusahan. Ano po? So, kung ako po ay naintindihan ko po ang pagkakaiba ng mabuti at masama nang ako ay 12 years old, I met the Lord when I was 15. So sa loob po ng 3 taon, kunyari lang to sa loob po ng 3 taon na pagkakagawa ko ng kasalanan, yung 3 years na yon ang i-justify sa akin ng Panginoon. Bakit niya i-justify? Kasi hindi ko pa kilala that time ang Panginoon Kristo, hindi ko pa alam ang salita ng Panginoon,
Wala pa akong knowledge pagdating sa salita ng Panginoon. Do basahin ko man siya ng basahin, hindi ko pa rin po siya naiintindihan kasi nga wala pa akong connection sa Panginoon. So, magkakaroon lang po tayo ng pagkaunawa sa salita ng Panginoon, maiintindihan lang po natin ang salita ng Panginoon kapag tayo po ay nakakilala na sa Panginoon at naging maayos na po ang ating ugnayan sa Diyos Ama dahil sila po ang tutulong sa atin para maintindihan natin ang salita ng Diyos, para maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Kaya, before you open the Word of God and read it, dapat po ay maayos na ang ating koneksyon sa Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, malabo ang ating isip. So kung malabo ang ating isip, wala tayong alam, wala tayong naiintindihan, kasi mangmang tayo, how are you going to understand the Word of God? Diba? Hindi mo talaga maiintindihan yan. Kaya kinakailangan ang justification, kinakailangan ang pagpapawalang sala, kinakailangan na magkaroon po tayo ng kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Okay. So, again, paano po tayo na-justified? We were justified by faith. Amen. So, how does God complete His work in us? Papaano naman daw ko kumpletuhin ng Panginoon ang kanyang ginagawa sa buhay natin? Okay. So, papaano nga ba ng Diyos kukumpletuhin or aayusin ang kanyang ginagawa sa buhay natin? Di ba sabi ko kanina, yung past, though we accept Jesus as our personal Savior, yung past, kailangan pa rin ayusin. Ano po? Kasi kapag hindi mo inayos yun, kapag hindi mo yun dinilit, babalik-balikan mo lagi yun. Kaya kinakailangan i-delete, kinakailangang ayusin, kinakailangang i-erase, ano po, para wala ka nang babalikan. Ginawa kang banal ng Panginoon, pinapaging banal ka ng Panginoon. So, iba ka na ngayon. Isa ka ng bagong nilalang. Kaya nga, di ba sabi ng Korinto, I am a new creation. Ano nangyari kung new creation na ako? The old has gone, the new has come. Yung old has gone, justification po ang tawag doon. Okay? So, how does God complete His work in us? Through sanctification. Matapos tayong i-justify ng Panginoon, isa-sanctify naman tayo ng ating Panginoon. So, what do we mean by sanctification? Sanctification means to set apart for God's purposes and to grow in holiness. Ang ibig po sabihin ng sanctification, to set apart. Ibukod tayo para sa dakilang layunin ng Panginoon upang magkaroon tayo, lumago tayo sa kabanalan, magkaroon tayo ng kabanalan. Ano po? So, set apart. Kailangan po tayong ibukod ng Panginoon mula sa mundo papunta sa kanyang banal na harapan. Kaya di ba sabi ko sa inyo, nalala ko po sabi sa akin ng aking mga kapatid na lalaki, ang tingin ko raw sa lahat ng tao ay mukhang anghel. Kasi nga po, hindi po ako lumaki sa labas. Ako po ay lumaki inside the church. When I met the Lord in 1985, I was 15 years old. Simula na makilala ko si Lord, July 1985. Simula po noon, hindi na po ako lumabas ng church. Ang pinupuntahan ko na lang po noon ay school, bahay, church. Doon ho umiikot ang mundo ko hanggang ngayon. Ano po, nalala ko nga ho nung minsan, ako ho ay, hindi ko alam kung ba't ako tumawid. Tumawid po ako doon sa may McDo, yung dito sa bayan. Alam nyo ba na, sa dami na sasakyan, parang hindi ko alam kung paano ko tatawid. Hindi ko maintindihan kung paano pupunta sa kabilang kalsada. Napatawa naman ako sa sarili ko kasi nga, hindi ako lumalabas. Alam mo yun? Kasi ganun po tayo. Once we were sanctified by the Lord, ibubukod po tayo ng Panginoon. Kung dati nasa magulo kang mundo, nang ikaw ay justify ng Panginoon, dadalahin ka ng Panginoon sa kanyang banal na harapan, which is tahimik, which is malinis, which is maayos, which is maganda, which is perfect. Dahil perfecto ang ating Diyos. So, syempre, mahal tayo ng Panginoon, kaya nga niya tayo niligtas kasi mahal niya tayo, dadalahin tayo ng Panginoon sa isang perpektong lugar, at ang perpektong lugar na yan ay walang iba, kundi sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, magbago na tayo ng takbo ng ating pag-iisip, huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi nga, sinactified na tayo ng Panginoon, sinat apart na tayo ng Panginoon, bakit niya tayo ibinukod? Para gawin ang kanyang dakilang layunin.
layunin para tayo po ay lumago sa kabanalan, para patuloy po tayong makalapit sa Panginoon. Kasi without us grow in holiness, hindi po tayo makakalapit sa Panginoon. Kinakailangan sa bawat araw na dumadaan, lumalago po tayo sa pagkakilala sa Panginoon, kasabay po noon ang paglago naman natin sa kabanalan. Amen? At kapag lumalago po tayo sa kabanalan, nawawala po sa ating isip at sa ating puso ang kasalanan. Ulitin ko. Kapag lumalago po tayo sa kabanalan, nawawala po sa ating isip at puso ang kasalanan. Bakit? Kasi natatabunan ng kabanalan ang kasalanan na meron sa ating buhay. Hanggang sa dapat matalo ng kabanalan ang kasalanan sa ating buhay. Kapag natalo po ng kabanalan ang kasalanan sa ating mga buhay, hindi na makagawa ng kasalanan. So ano sasabihin ng Panginoon? Well done, my good and faithful servant. Bakit ka nakarating sa lugar na kung saan ay napuri ka ng Panginoon at hinangaan ka ng Panginoon kasi nang set apart ka ng Panginoon mula sa mundo, hindi ka tumanggi. Sa halip ay tinulungan mo ang Panginoon, sinamahan mo ang Panginoon, lahat ng kanyang sinasabi, pinapakinggan mo ng taimtim at ginagawa mo ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. So anong tawag sa'yo ngayon ng Panginoon? Isang mabuting anak, isang masunuring anak. Amen. So paano po tatapusin ng Panginoon ang paggawa niya sa buhay natin? Una, through justification. Pangalawa, through sanctification. Sabi ng 1 Thessalonians 5:23-24, sabi po doon, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan. Yung pong nawa ay isang panalangin. Ano po? So tapusin ko muna. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Alin ang buong katauhan? Ang espiritu, ang kaluluwa, at ang katawan. Hanggang kailan? Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. So what do we mean by nawa? Anong ibig sabihin natin sa word na nawa? Di ba sabi po doon ay, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan. Anong ibig sabihin ng nawa? So that word nawa is a prayer. Ano po? Ito po yung isang panalangin or isang desire. So ano ang desire? Lubusan na gawing banal ng Diyos ang isang tao. Dapat ganun ang desire natin. Dapat ganun po yung prayer natin. Lord, gawin mo akong banal sa iyong banal na harapan. Gawin mo ako, Lord, na lubusang maging banal. So kapag sinabi pong lubusan, buo, nakalubog po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hindi tayo ang nakikita, kundi ang Panginoon ang nakikita sa atin. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, nagbabago yung buhay natin. Kung dati madamo tayo, hindi na. Kung dati nagtutungayaw tayo, nagmumura, ngayon hindi na. Kung dati ay ang kitid ng utak natin, ngayon ay hindi na. Bakit po? Kasi nga po ay binago tayo ng ating Panginoon. Ano? So ulitin ko, anong ibig sabihin ng word na nawa? It is a prayer, it is a desire. Ano po yung desire? Lubusan tayong gawing banal ng ating Panginoon. Ano po? Kapag sinabing lubusan, buo, nakalubog. Walang ititirang hindi banal. Simula ulo hanggang paa, ginawa po tayong banal ng Panginoon. Ginastify tayo ng Panginoon, sinanctified tayo ng Panginoon. Now, sino ba ang may kakayahan na magbigay ng kabanalan? Walang iba kundi ang, pakitype po sa baba. Sino ba ang may kakayahan na magbigay ng kabanalan? Sige, para meron kayong kabahagi sa gawain na ito. Sino po ang nagbibigay ng kabanalan? Okay na type na. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Walang sino mang pwedeng magbigay sa atin ng kabanalan kundi ang ating Panginoon. Ano po? Sabi ko po nung Friday sa devotion ko sa mga teachers, may kapangyarihan ang salita ng Panginoon sa lahat ng mga naniniwala at sumasampalataya. Sa mga hindi naniniwala at sumasampalataya sa salita ng Panginoon, ordinaryong aklat lang po ito. Okay? So, tayo po ay kayang bigyan ng Panginoon ng kabanalan kung tayo po ay sasampalataya, maniniwala, at susunod sa ating Panginoon. Now, ano po yung second request?
doon sa 1 Thessalonians chapter 5. Ang second request po doon ay panatilihing walang kapintasan ang buong katauhan. The body, the soul, and the spirit, sabi ni Pablo ay, panatilihin nawa ng Panginoon na walang kapintasan. Ano po? So, ano ang katauhan? Pakitype nga po sa baba. Ano po ulit yung katauhan natin? Okay. So, ang katauhan po natin ay binubuo ng body, soul, and spirit. Huwag niyo pong kakalimutan ha. Ang request po ni Pablo ay panatilihin nawa ng Panginoon na walang kapintasan ng ating katawan, kaluluwa, at espiritu. Loobin nga po ng Panginoon na hindi magkaroon ng kapintasan ng ating katawan, kaluluwa, at espiritu. Ano ang gagawin sa body, soul, and spirit? Panatilihin nawa ng Panginoon na walang kapintasan hanggang sa pagbalik ng Panginoong Hesukristo or hanggang sa huling hininga po natin. So medyo matagal-tagal na panahon, tama ho ba? Kasi mabuti kung pagkatanggap mo kay Hesukristo, mamamatay ka na agad. Hindi naman di ba? As we accept the Lord Jesus, kailangan na po natin gawin ang mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Ulitin ko po ang sinabi ko before. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para iligtas, para magbutas lang ng upuan. Tinawag po tayo ng Panginoon at iniligtas po tayo ng Panginoon dahil meron po siyang ipapagawa sa atin. Merong misyon, meron pong iuutos sa atin ng ating Panginoon. Kung gustuhin ng Diyos na maging banal tayo at walang kapintasan, it will come to pass. Mangyayari po ito. Walang sino man na pwedeng humadlang. Kahit ayaw ng isang tao na magkaroon siya ng kabanalan. Pag sinabi ng Panginoon, gusto ko maging banal ka, magiging banal po yan. Walang sino man pwedeng humadlang, ano man ang nais ng ating Panginoon. Amen. So, kung nais ng Panginoon na maging banal tayo or kung pangarap ng Lord na maging banal tayo, meron po tayong gagawin. Okay? Uudyukan tayo ng Panginoon na gawin ito. So, ano pong gagawin natin? Lahat po ng aking itinuturo sa inyo, kailangan po nating gawin, kailangan po nating sundin. Ano ang goal? Tayo po ay magkaroon ng kabanalan sa harapan ng ating Panginoon, walang kapintasan. Hindi po tayo dapat magkaroon ng kapintasan dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Ano po? Ang mga anak ng Diyos dapat ay walang kapintasan. Hello? Ulitin ko po ha, ang mga anak ng Diyos dapat po ay walang kapintasan dahil anak tayo ng Diyos, ang ating Diyos ay perpekto, inaasahan ng Panginoon at binabantayan ng buong mundo na maging perpekto din po tayo. Kaya nga di ba sabi po ni Pablo, bantayan natin ang ating mga ginagawa, bantayan natin ang ating mga sarili kasi hindi tayo pwedeng mapintasan dahil pag tayo po ay napintasan, ang pinipintasan po nila ay walang iba kundi ang ating Ama, ang ating Panginoon. Amen. So, ingatan ang ating mga ginagawa. Again, kapag ginusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng kabanalan, kapag sinabi ng Panginoon dapat wala kang kapintasan, it will come to pass. Pero meron po tayong part. Ano po ang part natin? Ang lahat ng ating naririnig, ang lahat ng ating nababasa, kinakailangan pong gawin natin, kinakailangan pong sundin natin. Kaya nga meron tayong Sunday service, meron tayong midweek service, kaya nga merong Bible reading, kaya nga merong quiet time, kaya nga merong meditation. May prayer upang magkaroon tayo ng kabanalan. So, ang mga bagay po na binanggit ko kanina, ang tumutulong para magkaroon tayo ng kabanalan at ma-achieve natin ang pangarap ng ating Panginoon. Amen. So, ulitin ko po, meron po tayong, ang goal ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kabanalan. How are we going to achieve it? Kinakailangan po mag-attend tayo ng Sunday service, ng Bible study, mag-Bible reading po tayo, mag-quiet time po tayo, i-meditate po natin ang salita ng ating Panginoon at magkaroon po tayo ng prayer time sa harapan ng ating Panginoon. The moment po na itigil natin ang mga bagay na yan, hindi na po makakagalaw ang ating Panginoon sa buhay natin. Bakit? Dahil magiging mahina tayo spiritually at madali na po tayong magkasala. Ilang tao na po ang tinanong ko when they commit sin, sabi ko sa kanila, nagpe-pray ka pa ba? Ang sagot nila, hindi na. Nagbabasa ka ba ng salita ng Panginoon? Ang sagot nila,
Hindi na. Tingnan niyo po ha, kapag itinigil natin ang pananalangin, kapag itinigil natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, magiging mahina tayo spiritually at madali na po tayong matutukso at madali na po tayong magkakasala at madali na po tayong madideceive ng kaaway. Kaya, don't you ever dare na itigil ang pagbabasa ng Biblia, na itigil ang pananalangin. Amen. So, ang laging kinakahulugan ngayon ng mga kabataan sa kasalanan na yung premarital sex, doon sila laging nahuhulog. Sana naman, loobin ng Panginoon ay mabuksan ang kaisipan ng ating mga kabataan. Kapag tayo po ay nagkaroon ng premarital sex, magbubuntis, magpapakasal, akala mo tapos na ang consequence ng kasalanan. Hindi pa. Hindi pa tapos yan. Ang physical, tapos na, pero pagdating po sa spiritual, hindi pa. Bakit? Makakaroon tayo ng kahirapan, kulang sa pananalapi, walang trabaho, maligalig ang anak, lagi may sakit ang anak. So, ganun po yan. Naalala ko lang po si Aya. Si Aya nung, siguro mga 3 days na siyang naipapanganak. 3 to 4 days po siya naipapanganak. Nag-worship po kami dito sa church. Kinausap po ako ng Panginoon, sabi sa akin ng Panginoon ay, ipag-pray mo siya. Walang binanggit na pangalan ng Panginoon, pero alam ko ang tinutukoy niya po ay si Aya. So, sinunod ko ang Panginoon siguro mga 3 days pa bago ko siya sinunod. Talagang yung conviction ng Lord ay malakas. Tapos ay nung may pag-pray ko si Aya, nawala na ho yun, nagkaroon ako ng peace, So, hindi ko alam kung ba't inutos sa akin ng Lord, pag-pray ko si Aya. Kasi hanggang hindi pa siya naiyahandog kasi nga nag-pandemic. So, siguro nirada niya ng Panginoon. At isang bagay din po, kasi nga siguro ay apo ko. So, nagkaroon ng kasalanan yung mga magulang bago siya ipinanganak. Di ko alam kung anong reason ng Panginoon. Basta ako sumunod lang ako. So, ulitin ko, mga kabataan, iwasan ang premarital sex. Minsan kahit tapos na ng pag-aaral, nagtuturo na, nagpe-premarital sex pa rin. Bakit ba? Iwasan nyo na yan. Hindi ako nagkukulang ng pagtuturo sa inyo. Hindi ako nagkukulang ng pagpapaalala sa inyo. So, all you have to do is to obey. Amen? So, ayan, asan ako? So, bakit ba nahuhulog sa premarital sex ang isang kabataan or ang isang lalaki at ang isang babae? Samantalang ako dito kasi bantay na bantay ko talaga eh. So, ang sabi nila ay because they stop praying, they stop reading the Word of God. So, ano po yung resulta sa pagtigil sa pananalangin at pagtigil sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? Kasi the moment na tumigil ka ng pag-pray at tumigil ka ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, putol din po ang connection sa Panginoon. So, kung putol ang connection sa Panginoon, walang nagbabantay sa'yo. Walang pumipigil sa'yo. Andyan ang banal na espiritu, pipigilan ka talaga, i-convict ka talaga ng banal na espiritu. Pero alam mo yung gusto mong sumunod pero hindi mo makaya, mas malakas ang tawag ng laman. Bakit? Kasi nga ay putol ang connection sa Panginoon dahil hindi nagpipray at hindi nagbabasa ng Biblia. Mayroon po ako isang kilala. Teacher ho siya. Teacher po siya ng SICAD. Nagkaroon siya ng premarital sex sa kanyang boyfriend. Hindi ko alam. Habang nagdi-devotion kami, at hindi ko rin siya napapansin, habang nagdi-devotion kami isang umaga, hindi pala, tapos na pala kayo mag-devotion, nagpaiwan siya. Tapos sabi niya sa akin ay, may sasabihin po ako sa inyo. Sabi ko, ano yun? Mag-resign ka na? Hindi raw. Ay buntis ka? Umiyak na ho pumalahaw na ho ng iyak. Umiyak na ho ng umiyak na sabi nga ho ni Joss, si Joss nasa kusina siya, ho'y kilabot nang marinig niya po ang iyak. Nang babaysot na ito. Nag-confess na. Sabi ko sa kanya, hindi ka ba pinigilan ng banal na espiritu? Alam niyo yung sabi niya sa akin?
Nang papasok na daw po sila doon sa room, muntik na raw daw ho siyang madulas. Sabi ko, hindi ka pa umatras. Alam mo yun? Diba? Ganto, hindi po nakakalimot ang banal na espiritu na magpaalala sa atin. Ano po? Diba sabi ko sa inyo, nung ako ay tinutokso ng kaaway, Friday yun, prayer meeting, kaming dalawa ni Juana pumasok, si Juana dito dumaan, ako dito dumaan, nandito si Mare. Sabi ni Mare, pagdaan ko, pagkakasangsang ng pabangong na amoy niya, hindi ho ako mahilig magpabango. Pero nagtataka ako, bakit naamoy ni Mar na masangsang ang pabango ko? Yung pabango daw po na yun inang aakit. Anong meron? Ipinapaalam ng banal na espiritu kay Maring Bes na yung kanyang binabantayan, yung kanyang alaga, ay may ginagawang anomalya. Anomalya nga ba tawag doon? Ano mo yun? May ginagawang kabalbalan, may ginagawang kalokohan. Alam nyo ba, after ng worship, sinabi ho sa akin ni Mari yun, tanungin niyo ako kung anong reaksyon ko. O sige, i-comment down nyo. Anong reaksyon nyo? Alam nyo kung anong reaksyon ko? Ako ho'y hindi makapagsalita. Dalawang bagay. Hindi ako, kasi kay Mari naman, wala naman ako nililihim dyan eh. Hindi ho ako makapagsalita dahil ako po ay naa-amaze sa way ng Panginoon. Wala akong sinasabi kay Mari kasi secret pa yun eh, alam niyo yun? Di ba kapag kasalanan yung ginagawa mo, secret yun? Kasi kung ibinunyag mo na, ay hindi na yun secret. Di ba? At kapag binunyag mo na, may mga magre-react dyan. So matatapos yun. So, ibinunyag ng Panginoon, ng banal na espiritu kay Mari ang ginagawa kong kabalbalan, para siguro masabihan ako ni Mari, ano po, at alam niyo ba nung kinakausap ako ni Mari, ako huy takot na takot ako mapahiya, takot na takot ako mapagalitan ni Mari. Hindi ko alam, samantalang that time naman, empleyado ko si Mari. Pero alam niyo nung kinakausap niya ako, takot na takot ako sa kanya. Bakit? Kasi nga may kasalanan. Di ba? May nakaamba, nakasalanan na gustong gawin. At salamat sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi ako kapag gumawa ng kasalanan, ang hirap kong patawarin ng aking sarili. So, napakabuti ng ating Panginoon, napakadakila ng ating Panginoon. Before, ginastified niya ako sa mga nagdaan kong kasalanan. Ngayon, sinasanctified ako ng Panginoon. Simula 1985 hanggang 2020, sinasanctified pa rin ako ng Panginoon. Iniingatan pa rin ako ng Panginoon dahil meron siyang dakilang layunin sa aking buhay. Meron ako isang dakilang misyon na gustong ipagawa sa akin ng Panginoon. At alam ng Lord, kapag ako ay nagkasala, hindi ko magagawa ang misyon na iyon. Hindi ko si Lord matutulungan sa kanyang pangarap. Amen? Ano ang pangarap ni Lord? To create a world filled with spiritual sons and daughters who will love Him eternally. Amen. Tulungan natin ang Panginoon sa kanyang pangarap na gumawa ng isang mundo na punong-puno ng mga tao, lalaki at babae na nagmamahal sa Kanya, sumusunod sa Kanya at siya ay priority sa kanilang mga buhay. Amen. Okay? So, asa tayo? So, ano ang resulta? Ano ang resulta kapag tumigil ka ng pananalangin, tumigil ka ng pagbabasa ng salita ng Panginoon? Nagkakasala po tayo. Bakit tayo nagkakasala? Dahil humihina ang resistensya. Kapag humina ang resistensya, ano nangyayari? Nagkakasakit. Ano ang sakit na nagiging bunga ng pag-stop, ng pag-pray, at pagbabasa ng salita ng Panginoon? Ang tawag ay 3 letters. Paki-type sa baba. Na-type na po. So, ulitin ko po. Kapag tayo ay tumigil na ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, kapag tayo tumigil na ng pananalangin, ano ang resulta? Tayo po ay madali nang magkasala. Bakit madaling magkasala? Dahil humihina ang ating resistensya. Kapag humina ang resistensya, nagkakasakit. At ang sakit na yan, ang tawag ay 3 letters, S-I-N. Kasalanan in Tagalog, sin in English.
Kailan pumapasok ang kasalanan? When we stop praying, ulit si Pastora, syempre para matandaan nyo ha. Kailan pumapasok ang kasalanan? When we stop praying and when we stop reading the Word of God, humihina ang resistensya, kaya nagkakasakit, at ang sakit natin spiritually, ang tawag po ay kasalanan. At pag gumawa tayo, sinadya man natin, or nakagawa tayo, hindi natin sinadya, sa harapan ng Panginoon, kasalanan pa rin yan. Ano ang resulta? Nagiging marumi po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Pareho lang po ang timbang noon sa harapan ng Lord. Sinadya at hindi sinadya ang kasalanan. Pareho ang timbang. Okay? So, kung tayo ay marumi, hindi po tayo malapitan ng ating Panginoon. Hindi tayo mahahawakan ni Lord. Hindi rin niya tayo matutulungan. Kaya kinakailangan pong magsisi muna tayo sa ating mga kasalanan para makagalaw ang Panginoon sa ating mga buhay. Para mabigyan niya tayo ng holiness or ng kabanalan. Uulitin ko po. Kapag tayo nakagawa ng kasalanan, tayo ay magiging marumi sa harapan ng Panginoon, hindi tayo malalapitan ni Lord. Hindi tayo mahahawakan ng Panginoon at hindi tayo matutulungan ng Panginoon. Makakagawa lang ulit ang Panginoon sa buhay natin kapag po tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan. Sanctification has to do with the present, while justification is in the past. Ano po? Yung buhay natin ngayon, patuloy po tayong sinasanctify ng Panginoon, patuloy po tayong pinapabanal ng ating Panginoon. Nagkakaintindihan na po? So, papaano ng Panginoon tatapusin ang misyon niya sa buhay natin? Una, through justification, aayusin niya ang ating nagdaan, i-erase, i-delete, lilinisin. Ano po? Kapag naayos na niya, haharapin naman niya yung ngayon. Anong tawag doon? Sanctification. Tandaan niyo yung mga sinabi ko kanina ha. Tapos may kasunod po yan yung pangatlo. Ang pangatlo po ay glorification. So, to be glorified means to be perfected in holiness. Ano po? Forever remove from the power and presence of sin. Hallelujah! Praise the Lord! Anong karapatan ng kaaway na i-hold tayo at tayo ay tuksuhin? Wala. Dahil lahat ng justified, lahat ng sanctified, sila po ay makakarating sa harapan ng Panginoon. I-glorify din po sila ng Panginoon. Kagaya po ng ginawa niyang pag-glorify sa Panginoon sa Kristo. Amen. Ay, grabe. Kaka-excite, diba? So, glorification, what do you mean by that? To be glorified means to be perfected in holiness. Yung kabanalan na mayroon po tayo ay gagawin perpekto ng Panginoon sa ating buhay. Perpekto, ibig sabihin ay walang kapintasan. So, anong ibig pong sabihin ng perfected holiness? Forever remove from the power and presence of sin. Forever remove, ibig po sabihin ay habang buhay na po tayong inalis ng Panginoon sa kapangyarihan at sa presensya ng kasalanan. Glory to God. Hallelujah. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay inalis na ng Panginoon sa presensya at kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng justification and sanctification at pagkatapos po ay ng glorification. Tatlo po yan. Okay? So, from Romans chapter 8, 28 to 30, sabi po dito, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama mga nagmamahal sa Kanya. So, all things work together for good. Ano po? Lahat ng bagay na nangyari sa buhay natin, inalaw ng Panginoon para maging mabuti tayo, para maging maayos tayo, para maging matapang tayo, para maging matatag tayo, para tayo ay makatayo ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. You see? Tingnan niyo po ang sabi dito ha, sa mulat mulapay, alam na ng Panginoon kung sino ang Kanya.
Pinili sila ng Panginoon, tinawag sila ng Panginoon, pinili sila ng Panginoon para maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Kaya huwag kang magtaka kung may problema, huwag kang magtaka kung nasasaktan ka, huwag kang magtaka kung may mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo dahil nandyan ang problema, nandyan ang mga sakit ng kalooban, napapahiya ka, nandyan ang lahat ng mga pangit na nangyayari sa buhay mo dahil gusto ng Diyos Ama na maging katulad ka ng Panginoong Jesucristo. All we have to do is to humble before the Lord. Amen. So, ganun lang naman yun. Nasaktan ka, napahiya ka, pinagdamutan ka, ayos lang yan. Lahat ng yan, naranasan ng Panginoong Jesucristo while He was on this earth. Okay? So, ano na nangyari? Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, meron tayong kuya. May kuya tayong pagkakatiwalaan. May kuya tayong nakakaunawa sa atin. May kuya tayong tagapagtanggol sa atin. And His name is Jesus. Amen. So, siya yung kuya natin. Huwag kang mahihiyang lumapit sa Kanya. Huwag kang mahihiyang umiyak sa Kanya. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa Kanya kasi gustong-gusto niya na naaalala siya. Gustong-gusto niya na nilalapitan siya. Bakit? Kasi sabi ng Romans chapter 8 verse 29, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Okay? Alam mo na ngayon, ha? All things work together for good to them that love God. Kung ikaw ay nasasaktan, kung ikaw ay napahiya, kung basta lahat ng mga bagay na hindi nangyayari, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, ano ba yun? Lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo at sa buhay ko, lahat ng yan may reason ang Panginoon. Ang kinakailangan natin gawin ay magtiis, magtiyaga, magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at sumunod sa ating Panginoon. Bakit? Ano ang pangarap ng Lord para sa atin? Ano ang pangarap ng Diyos Ama para sa atin? Maging katulad tayo ng Panginoon Kristo. Verse 30, ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya naman pinawalang sala. Matapos tayong tawagin ng Panginoon, ginastify tayo ng Panginoon, sinanctify tayo ng Panginoon, at binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Okay? So again, papaano ng Panginoon tatapusin ang kanyang ginawa sa atin? Una ay through justification, pangalawa ay sanctification, pangatlo ay glorification. Inuulit-ulit ko po kasi gusto kong matanim sa inyong puso at isipan dahil yan ang magiging motivation natin para magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya at pagsunod sa ating Diyos kahit na gaano kahirap. Amen? Okay. Justification is for past. Sanctification is for present. Glorification is for the future. When Christ return, the dead in Christ shall rise, at tayong nabubuhay pa ay babaguhin and will be glorified in God's presence. Amen. So, ulitin ko po, justification is for the past, sanctification is for the present, glorification is for the future. Kapag dumating na ang Panginoong Jesucristo, binuhay na niya ang mga patay, ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, buhay man. Ang mga patay ay bubuhayin at ang mga nabubuhay ay babaguhin na lahat ng Panginoon, papalitan ng incorruptible body ang kanilang corruptible body. Amen? So from Romans chapter 8 verse 30, ang mga pinili niya nung panguna ay kanyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Binahaginan, ibig mo sabihin ay binigyan ng kanyang kaluwalhatian. Those He justified, He sanctified, and He will also glorified. Everyone who is justified will be glorified. Amen po ba? So, He who began a good work in you, through justification, will carry it on completion. Ano yung completion na yon? Sanctification. Until the day of Christ Jesus. Anong meron sa araw ng Panginoon? Glorification. Amen. So, napabagalan ka ba sa paglago mo? Nahihirapan ka ba? Napipressure ka ba? Dami namang utos ni Pastora. Dami namang sinasabi ni Pastora. Sa dami, hindi ko na maintindihan lahat. Huwag kang mag-alala. Naintindihan ka ng Panginoon. Unti-unti, dahan-dahan,
babaguhin tayo ng Panginoon at itutulad tayo sa Panginoong Kristo. Now, why is it important to know na we are partners of God in preaching the gospel? Why it is important to know na God began a good work in us when we receive Jesus. And God will finish the good work He started in us. Ito po yung sagot, because it will remind us na hindi lang work ng pastors, ng teachers, ng evangelist at missionary ang paghahayag ng kaligtasan. Trabaho po ito ng lahat ng tinawag ng ating Panginoon. We must all work together to share the gospel with others. Example, online tayo ngayon, magtag kayo ng magtag. Itag nyo na ng itag. Panoorin nila at hindi, at least, nagawa natin yung ating tungkulin. Ano po, sabi ko nga ay, ilista po ninyo sa inyong sa isang notebook ang lahat ng pangalan na inyong itatag. Ano, kapag may nag-request sa akin ngayon na maging friend ko, tinatanggap ko na tinatanggap. Alam niyo kung bakit? Sila po ay, antag dito, inilista ko po ang kanilang mga pangalan sa notebook ko. Para kapag Wednesday, kapag Sunday, kapag Bible quiz, itinatag ko po sila. Nagulat nga po ako nung Wednesday kasi, nag-type lang ako, kunyari, tinype ko ay kunyari ay L. Lalabas naman doon lahat ng friend ko na L. Ano ho, tinag ko sila. Alam niyo, nagulat ako dahil sabi ni Oliver, yung palang isang tinag ko ay nasa Roma. Imagine, nasa Roma, hindi ko alam nasa Roma siya, pero alam niyo ba, nanonood siya? Habang po nagbibias tayo ng Wednesday, siya po ay nanonood at tinapos niya po ang midweek service. Kapitbahay po namin siya dati sa Mindoro, and praise the Lord. Ano po? So, how are you going to share the gospel with others? Through tagging, testimony, and be kind to them. Maging mabait ka lang. Ano po, bigyan mo ng ulam yung kapitbahay mo. Magpautang ka na hindi nagbabayad. Ouch! Hindi naman. Siyempre, kapag naman walang kakayahan magbayad yung tao, huwag mo na singilin. Kasi sabi nga ng Panginoon ay ariin natin sa kanya tayo nagpapautang. Ano po, pera lang po yan. Lagandaan, pera lang yan. God can give us more than that kapag tayo po ay sumunod sa Kanya at nanampal tayo sa Kanya. Second, it will help us to focus on our task. Ano ba yung task natin? To preach the good news. Ano po? Yan yung tungkulin natin sa harapan ng Panginoon, maghayag ng mabuting balita. Okay? So, another one, they give us hope and guard us against discouragement. Ano po? So, hope na matatapos ng mga problema, matatapos ang mga tiisin, matatapos ang mga paghihirap. Discouragement kasi sabi mo siguro, bakit sila nasa abroad na, ako nandito pa, yan para si Juana, bakit sila may kotse na ako, wala pa. Alam mo, nakaka-discourage. Sila, ang sweldo na ay 50,000, ang sweldo ko ay 5,000 pa rin, o diba? So, huwag ka ma-discourage kasi mas mapalad ka sa kanila. Bakit? Meron kang Jesus na may kayamanan na hindi nauubos. Meron silang kayamanan dahil gumawa sila, nagpagod sila, nagsikap sila. Pero alam mo ba, kaya kang bigyan ng pagpapala ng Panginoon nang hindi ka gaanong napapagod. Amen? So, if we know the Word of God at naiintindihan po natin ito, we will be contented and satisfied. Do you agree? Ulitin ko po. If we know the Word of God, at naiintindihan natin ang salita ng Panginoon, we will be contented and satisfied. Wala ka nang hahanapin pa ang tawag doon. Meron ka ng pananampalataya dahil sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Kung ikaw at ako ay matuwid sa harapan ng Panginoon, tayo po ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen? So, alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Nasisiyasat niya ang ating puso. Wala po tayong maililihim sa ating Panginoon. Pinawalang sala tayo ng Diyos. Pinapaging banal niya tayo, though we are not worthy. If we obey Him someday, we will be glorified with His Son, Jesus. So, that is our hope. Ano po? Dahilan para sumunod tayo at magpatuloy na magsikap sa ating pananampalataya.
Salamat po sa Panginoon, dahil kilala niya tayo at wala pong bagay na nalilihim sa Kanya. Mabuti na lang po meron tayong isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. And because of that, naiintindihan niya po tayo, So, patuloy lang po nating purihin ang ating Panginoon, sambahin at dakilain, hangaan po natin ang Kanyang mga dakilang gawa sa ating mga buhay. Let us pray po. Thank you so much, Lord God, sa mga bagay po na aming narinig sa umagang ito, sa mga bagay, Lord, na aming natutunan. Salamat, Lord, sapagkat ginastify mo po ang aming mga kasalanan. Because of that, Lord, nakakalapit kami po na may kalayaan sa iyo. Salamat din, Panginoon, dahil matapos po ang justify ang aming mga kasalanan. Sinanctify mo naman, Lord, ang aming body, soul, and spirit, na dahilan to, Panginoon, para kami makalapit sa iyo, Lord, ng walang hadlang. Patuloy mo lang kami, Panginoon, na baguhin at itulad sa Panginoon Kristo. Salamat, Lord, kasi someday meron kaming pag-asa na i-glorify mo naman, Lord, ang aming katawan. Papalitan mo, Lord, ang aming katawan, ng katawan na hindi nabubulok, Panginoon. Kagaya, Lord, na magkapalit mo ng katawan ng Panginoon Kristo, na siya, Lord God, ay buhayin mong muli mula sa mga patay after 3 days, O God. Patuloy kami, Lord, na maniniwala sa iyo, sasampalataya sa iyo at mamibigay ng kaluguran sa puso mo. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng pag-asa sa bawat araw na kahit na, Lord, anong aming tiisin na naranasan, kahit na, Lord, ano po naranasan namin pa sa bawat araw, mayroon kaming isang Diyos na aming pwedeng takbuhan. Mayroon kaming isang Diyos na tutulong sa amin. Mayroon kaming isang Diyos na makapangyarihan na magkakaloob ng pangailangan namin sa bawat araw, na tutulong sa amin sa panahon na kami ay maraming problema, sa panahon, Lord, na may mga pinagdadaanan kami. Maraming salamat, aming Ama. Patuloy mo kaming tulungan na magtiwala sa iyo, manampalataya at sumamba. At hayaan mo lang, Panginoon, na patuloy na ikaw ang maging Diyos ng buhay ng bawat sa amin, O God. Maraming salamat po. Bantayan mo kami, Lord, sa loob ng isang linggong darating. At ikaw ang patuloy na mag-ingat sa aming mga buhay. We thank you so much, Lord God, and we bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen.